Sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, tila mas lalo pa itong nag-iinit dahil sa patuloy na pagpapalipad ng China ng kanilang mga aircraft sa ADIZ o Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Kung umabot na sa sukdulan ng lahat, alam nyo ba na napakalaki pala ng magiging papel ng Pilipinas upang mahirapan ng China na sakupin ang Taiwan? Pero sa paanong paraan kaya makakatulong ang Pilipinas sa pagpigil sa China na sakupin ang Taiwan? Gayong wala naman tayong sapat na armas upang tapatan natin ang China. Paano kaya tayo makakatulong sa Taiwan? Yan ang ating susubukang sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika Paps, samahan nyo kong alamin kung paano nga bang magagawa ng Pilipinas na mapahirapan ang China kung sakaling sakupin nito ang Taiwan. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang video na ito ay ganap na alas 5 ng madaling araw sa Bashi Channel. Ang Bashi Channel ay ang katubigan sa pagitan ng Mavulis Island ng Pilipinas at Orchid Island ng bansang Taiwan. Makikitang dalawang aircraft mula sa bansang China ang pumasok sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan upang magpatrolya umano. Alam naman natin kung ano ang ginagampanan ng Air Defense Identification Zone o ADIZ sa isang bansa. Kahit na sino mang bansa ang pumasok sa ADIZ ng isang bansa, kailangan nilang magpakilala o humingi ng permiso bago pa man sila pumasok dito dahil kung hindi ay iisipin ng bansa na isa itong uri ng pag-atake. Ang bansang China ay paulit-ulit na nagpalipad ng kanilang mga military aircraft sa ADIZ ng Taiwan nang hindi nagpapakilala at walang kaukulang permiso. Ang ganitong klase ng pangyayari sa ADIZ ng Taiwan ay naging typical na lamang na makikita sa mga nakaraang taon. Bakit nga ba ito ginagawa ng China at tila may hinahanap na kung ano sa parting ito ng katubigan? Ito ay dahil sa kahalagahan ng Bashi Channel para sa China at Amerika dahil sa mismong lokasyon nito. Kung sakaling sakupin ng China ang Taiwan, ang Bashi Channel ay maaaring maging crucial point of operations. Mahalaga din ang ginagampanan ng Bashi Channel dahil ito ang nagsisilbing daanan ng karamihan sa pandaigdigang pakipagkalakalan. Kung sakaling umabot na tayo sa senaryo na ang bansang China ay maghanda sa kanilang pagsakop sa Taiwan, una muna nilang pag-aaralan ay ang kabundukan na siyang naghahati sa isla ng Taiwan at ang tatlong pangunahing mga hangganan nito na naghihiwalay sa ibang mga bansa. Ang unang hangganan ay ang Yonaguni Channel na nasa bandang hilaga at may 70 milya ang layo mula sa Formosa Island ng Taiwan. Sa Yonaguni Island ng bansang Japan ay nag-set up ng kanilang cruise missile sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon lamang. Ang pangalawang hangganan ay ang Taiwan Strait o ang katubigan sa pagitan ng China at Taiwan. Ito marahil ang pinakamahalagang hangganan at dapat bantayan ng Taiwan. At ang pangatlong hangganan naman ay ang Bashi Channel. Ito naman ang naghihiwalay sa pagitan ng pinakadulong bahagi ng Taiwan at pinakahilagang bahagi naman ng Pilipinas. Ang Kaohsiung ay ang pinakamalaking pantalan ng Taiwan na nasa tabi lamang halos ng Bashi Channel. Ang pantalan na ito ay hindi na lamang kinikilalang pang-15 pinakamalaking port sa buong mundo, kundi karamihan din sa mga malalaking oil products at cargo ng isla ay hawak din ng pantalan. Habang ang Taiwan ay may 6 pang pangunahing ports tulad ng Taipei, Keelung, Hualien, Suao, Taichung at Anping, nasa 62% pa din mula sa kabuuan ng mga cargo sa bansang Taiwan ang hawak ng Kaohsiung Port. Kaya naman sa oras na magkaroon ng pananakop, ay magiging pinakakawawa at apektado ang pantalan na ito.
Ang lahat ng klase ng produkto mula pagkain hanggang langis sa port na ito ay magiging pangunahing kailangan ng mga tropa ng Taiwan kung sakaling magkaroon ng pananakop. Kung marating ng China ang Taiwan, una nilang babantayan at malamang nasasakupin ay ang Kaohsiung Port. Kokontrolin na din nila maging ang Bashi Channel na malapit lamang dito upang maharang din ang ilang mga bansang nais magpaabot ng tulong sa Taiwan. At tila pinaghahandaan na ito ng China dahil noong nakaraang taon, nagkaroon ng maraming mga tila drill at pagsasanay sa paligid ng naturang pantalan at ang kanilang plano ay parang katulad nga ng ating nabanggit. Ito din ang dahilan ng madalas na paglipad ng mga aircraft ng China sa ADIZ ng Taiwan upang mapag-aralan pa ang mga maaaring mangyari at dapat na iwasan kung sakaling umabot na sa punto ng pananakop. Kung ang Kaohsiung Port at Bashi Channel ay gagamitin ng China sa kanilang pananakop sa Taiwan, ang Amerika naman ay magpapadala ng tulong sa Taiwan sa pamamagitan ng mga base nito na nasa Japan at Pilipinas. Kung titingnan naman natin ang Bashi Channel para sa Amerika, malaki ang magiging tulong nito upang magdala ng supply mula sa Pilipinas patungong Taiwan at mula naman sa Japan patungo din ng Taiwan nang hindi kailangang intindihin ng China. Hindi din gaanong madadaanan ito ng China dahil sa malapit lamang ito sa Pilipinas na kaalyado ng Amerika. Sa mga lumabas din na balita, may 4 na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ang itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China, partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Noong Marso nitong taon lamang, ang mga F-22 ay idineploy sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon pa ng joint exercises sa Philippine Air Force. Ang pangyayaring ito ay tila naging banta din para sa mga bansang nais angkinin ang ilan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea tulad na lamang ng China. Dahil na din dito, tila nawawala ng strategic space ang China sa kanilang gagawing pananakop sa Taiwan. Magiging mas madali kasi para sa China ang atakihin. Bukod dito, ang mga US bases ng Amerika sa Japan at South Korea ay hindi pa aabot sa 600 milyang layo mula sa Beijing. Sabihin na nating tila sumisikip na para sa China ang mundo at hindi na sila makakagalaw ng maayos. Noong mga nakaraang dekada, ang South China Sea ay tila naging parang ilog ng China na maaari nilang pagbangkaan at gamitin ng walang pangamba at takot. Pero dahil sa pagkakaroon ng mga bagong base ng Amerika sa hilagang Luzon, ay tila nagkaroon na sila ngayon ng takot kahit paano na magpagala-gala dito. Dahil sa mga nangyaring ito, masasabi na ang Bashi Channel ay napakahalaga para sa China na makontrol nila ito bago pa man nila sakupin ang buong Taiwan. Subalit nariyan pa din ang Pilipinas na siyang magiging base ng Amerika para sa pananakop na gagawin ng China sa Taiwan dahil ang Bashi Channel ay katabi lamang natin. Siguradong mahihirapan ng China na kontrolin o mapa sa ilalim nila ito dahil sa maaaring pinagsama-samang puwersa ng mga kaalyado ng Amerika gaya ng Pilipinas na katabi lamang nito. Ang Pilipinas at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China upang makontrol ang maituturing na main door mula sa Pacific Ocean patungong South China Sea. Mahalaga itong makontrol ng China upang masiguro nila ang kanilang strategic space na tinatawag at maritime border security. Ang pintuan na ito ay hindi na lamang mahalaga para sa strategic projection ng China, kundi magsisilbi din itong daanan o tubo ng mga datos at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, nasa 97% ng mga datos ang dumadaan sa submarine cable network sa Bashi Channel na nagsisilbing pintuan ng pagpapalitan ng mga datos sa pagitan ng Asia at ng North America. Ang underwater cable network na ito ay siyang daanan ng napakaraming mga impormasyon tulad ng mga litrato, files at mga military secrets. Sa lumalaking tensyon sa pagitan ng China at US, may mga bagong cables ang inilalatag sa ilalim ng karagatan. Ang pagputol sa mga kable na ito ay may malaking pinsala sa isang bansa dahil maapektuhan ang linya ng komunikasyon na maaaring pinakamahalagang kailangan ng isang bansa upang makipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Ang Bashi Channel at hilagang parte ng Pilipinas ay may tuturing na crucial hotspot para sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at Amerika.
Pero ang pinakamahalaga sa ngayon ay kung ano nga bang lagay nito sa ating bansa. Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na nagsusulong sa pagpapanatili ng structured logistical presence ng Amerika sa West Philippine Sea. Pero ang tanong ngayon, hanggang kailan kaya hahayaan ng Pilipinas na manatili ang presensya ng Amerika sa ating karagatan? Kung sakaling si dating Pangulong Duterte pa din ang nakaupo ngayon, ano kaya ang magiging lagay ng ating bansa? Hahayaan kaya niyang manatili ang Amerika sa Pilipinas? At kung kayo ang tatanungin, Paps, sa inyong palagay, hahayaan ba natin ang Amerika na manatili sa ating bansa? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!